Ay po, magandang umaga sa ating lahat. So ngayon po ay 6 a.m. at ayan po sa lahat ng nagtatanong kung kumusta na si Kenzo. Ngayon po medyo okay na at kagabi ayan kagabi maraming wala naman mawawala. Halimbawa, ipapaano mo siya sa ano ba tawag nito? Pinahilot kasi namin siya, yun ang dami niyang pilay. Tapos yung tiyan niya parang siya. Basta may manghihilot albularyo ba tawag doon? Albularyo din siya, parang ganun. Pero hilot lang naman ang pinagawa namin sa kanya. Para ayan niyo po yung mata niya, yung parang siya, yung yung mata. So ngayon, trinay namin siya kagabi kasi madami naman nagsuggest, wala naman mawawala kung ito-try. Basta ang importante ang pagaling ng bata. Yung alin niya? Yung sa hilot ba? Tapos, ngayon, medyo okay naman na siya. Ang lang, hindi po siya kumakain. At ayaw niya pa kumain. Ang iniinom niya yung, para di siya ma-dehydrate. Ayan, yung ganito. Ayan. Tapos, gatas lang. Hindi kumain siya lugaw. Kumain ng lugaw konti. Pero, kasi, nung nakaraan pa siya, last nakain niya nung nakaraan pa. Bago pa siya magkasakit, yung nakain niya. Maghapon, ang kinain niya lang prutas, pero pagkakain niya, suka agad. So, yung parang sobrang hinang-hina siya. Hinang-hina talaga yung katawan niya. Sabi namin i-intay, try namin i-suggest din sila ate yun nga kasi, dati, nung baby pa siya, napahilot ka na siya doon. Yung may pilay, sa dibdib tsaka sa likod. So, ayun, trinay namin kagabi. Pati yung tiyan niya, hinilot. Tapos, pagkatapos niyang hilutin, pinainom ko ulit ng maligamgam. Yun, hindi na siya nagsuka. Kumbaga, may talaga sa tiyan niya. Hindi ko alam kung nakain. Parang hindi, basta hinilot yung tiyan niya. Tapos, pagkatapos nun, na siya, hindi na siya sumuka. Kapag kakain siya, hindi siya susuka. Iinom, hindi siya susuka. Ayun. Naging effective naman. Masakit pa ulo na? Hindi lang. Wala na ito lagnat. Hindi ko din siya tinigilan. Kasi kagabi, nawala na din yung lagnat niya. Presko. Tapos maya bumalik ulit. Naging 38 ulit yung temperature niya. Yun, hindi ko talaga siya tinigilan daw. Punas ng bimpo. Yan. Pag umiinit yung punas, yan, ganyan. Tapos painom nung para sa dehydrate kasi nga po diba, hindi siya kumakain. Ayun. Ngayon, wala nang lagnat. Tapos ko na siya. Pero yung mata, tingnan mo. Yan, so, maraming salamat po pala sa lahat ng nag-message siya, ayan, may nangusta sa mga comment section, and sa lahat po na nag-alala din sa kalagayan ni Kenzo. Salamat po sa inyo sa advice na kasi diba first ngayon lang naman kami naging magulang ni in person. May mga time din na hindi pa namin alam kung ano mga bagay-bagay, lalo na pagka may sakit yung bata. At salamat din kila ate, kay mama sa pagtulong sa amin ng mga dapat gawin, ganyan. Pati dyan sa comment section, madaming na itulong. Yung pagpunas sa comment section namin yung nakita. Na huwag yung titigilan ng punas. Yan. Comment section namin yung nakita. Tapos nag-suggest din si ate. Huwag titigilan.
yung pagpapainom. Pwede din siya lagyan ng yellow pag sobrang taas ng lagnat. Kapag pupunasan mo yung bata, pwede din siya lagyan ng yellow para presko. Tapos maya pag uminit ulit, gano'n na naman. May nagsuggest din pala na napaliguan. Di ko po nagawa yun kasi Tapos, yung kachat ko, basta may nag-chat sa akin na gano'n. So, sabi ko, pag tanghali na lang kasi nag-chat kami hapon na or gabi. Sabi ko, tanghali na lang po siguro kasi mainit ang panahon. So, hindi siya lalamigin. Ganyan. Tapos yan. Ngayon, okay naman na siya. Wala na siyang lagnat. At effective talaga yung pagpunas. Ngayon, kami hindi pa kami nakatulog. Wala pa kaming maayos na tulog kasi po. Syempre, nag-aalala kami bilang magulang nag-aalala. Ayan, nagbabantay talaga kami sa kanya. Yung niya, yung kalusugan niya ba? Yung pakiramdam niya kung ano na, maya. Pero ngayon, hindi naman na siya kagaya kagabi na maya't maya iiyak. Simula nung nung napahilot namin, pagpahilot niya ay tulog talaga siya. Tapos, ginigising ko lang siya para uminom ng itong gamot. Pakonti-konti. Kasi nga po, di ba, baka ma-dehydrate. Kasi yung pilay niya, kain. saan ang pilay niya lang? Dito sa dibdib. Yung Tapos sa pilay niya likod. dito. Ito, magkabila. Ito, tapos ito. Yan ang pilay niya. Tapos sa likod. Yan, pagkatapos Ano ko makikita lang? kita ka ba ba? Dilim. Pagkatapos ng hilutin siya, ayun, natulog. Ang sarap ng tulog. Hindi siya as in yung nagigising-gising. Tapos iiyak. Oo, hindi na. Tapos mga kasi si Intoy nasa labas. Nandito po sa labas ako. Dito na ako sa kanya mga alas 10 ata. Nagising siya. So, tinanong ko siya, gusto mong gatas, be? Tapos umuo siya. Titimpla din ako agad kasi pag tinatanong ko, ayaw. Pagkakataon na kumbaga. So, tinimpla ko. Buti naman uminom kahit pa paano. At nalaman na naman ng yung tiyan. Nalamanan kahit pa paano yung tiyan, diba? Ayun. Nagluto ako kahapon ng broccoli. Pinabili ko si Inte kasi request niya broccoli. Gusto niya daw kumain ng broccoli. Tapos ngayon, bumili si Inte dun sa sentro. Pagdating dito, niluto ko. Kagaya nung ginawa ko dun sa Maynila dati, yung pagluto ko. Ginisa ko lang sa may oyster sauce yun. Sarap na sarap siya noon. Ngayon, pagluto ko, ayaw niya nang kainin. Pero gusto niya, sabi niya magluto daw ako. Pagkaluto ko, ayaw niya naman nang kainin. Nilutuan din siya ni lola niya ng sinigang na baboy. Ayaw niya din naman kumain. Sabi ni mama masarap yun kasi maasim. Pero nung dalhin dito ni mama, pinainom ko siya ng konting sabaw. Ayaw niya talaga. Samantala, wala itong wala siyang pili. Lahat paborito niya. Lahat kinakain. Basta bigyan mo ng pagkain. Andun si Kionso na po, nag-aabang sa iyo. Ano sa una? Sabi niya magpagaling ka na. Sabi ni Kuya Onso, magpagaling ka na daa. Ang sabi mo, Kuya Onso? Magpagaling na. Imbis na ni Kuya Onso ang laro niyo. Dito po kasi sa amin, uso talaga ang trangkaso. Marami sila, din nata. Ang dami dito sa buong... yung babae dito sa kapitbahay namin, ganun din. Sino nga yun? Sila mama. Ganun din doon. Basta madami po dito. Uso yung trangkaso ngayon. Mga bata. Basta pag once na matrangkasuhin ka, uubusin yung nasa loob ng bahay. Wag naman. Kasi wala pa ako. Pero sana wag naman. Kasi ganun kasi yung trangkaso hawa eh. Kaya yun, ingat po tayo lalo na dito sa amin na ang panahon ay hindi mo maintindihan, may mainit, biglang uulan.
ganyan, yung mga, Singaw. lalo na yung singaw ng lupa, yun. Isa pa Buhangin. yun. Kaya ingat-ingat po tayo kasi mahirap magkaroon ng sakit, lalo na ang mga bata. Kaya yun. You are No. Ngayon, nag-chat naman ako sa GC ng school na nagpaalam ako na hindi muna si Kenzo makakapasok kasi nga po may trangkaso at yun, pinayagan naman kami ng teacher niya. So ayun, ang dami namin dito aray ko. Ayun po pala, may gusto na ako sabihin. Mag-update lang kami na Intoy doon sa, nabanggit kasi namin, birthday ba yun ni Kenzo tayo? Nung nabanggit namin nung birthday ni Kenzo na magpapa-feeding kami dito sa mga bata, yung mga bisita ni Kenzo. Magpapa-feeding po kami at siguro kapag walang ulan, hindi siya, pag maganda yung panahon kasi, baka mamaya magkasakit naman yung mga bata na ulanan. So ano na lang kami, antayin namin na na gumanda yung panahon o kaya Kakaroon kami ng pa-games. Oo, may pa-games nga pa. Ay pa-games kami, antayin niyo po yun. At So marami pa. madami pang ganap sa sa buhay-buhay. Abangan niyo po. Masaka na lang. So ayun, at yan, may pag-games kami din kapag siguro try namin i-intay magpa-games sa matatanda naman kasi baka magkaroon tayo ng violation sa mga bata. Pero nung siguro baka pwede naman sa mga bata, pero magpaalam muna sa mga magulang para may parent consent pa. So wala tayong pananagutan, baka mamaya may ma-violate tayo, di ba, na ng YouTube. Kasi dati naranasan na po kasi namin yan nung nag-vlog kami dun sa isang pamilya na may mga bata. 2 beses kami na-violate ng YouTube. Kasi una may copyright, tapos in-upload namin siya. Inayos ni Into, in-upload ulit. May violation ulit. So, ang daming cut. Nasa 30 minutes yun. Naging halos kulang na ng 20. Yung vlog. Puro zoom in. Puro, imbis na nakamalayo, puro zoom ni Into ng zoom para hindi makita yung bata. Kaya yun, nag-iingat kami talaga pagdating sa mga bata. Pero siguro pwede naman kasi nung nakaraan ng birthday ni Kenzo, wala namang violation. So, magpapa-games din tayo sa mga bata kasi matagal na nag-antay. Kasi diba nung birthday ni Kenzo, sabi namin magpa-games kami. Igabi na. Sakto pa nagkaano to. Problem. Pang 2 araw ngayon. 3. No? 2. Ay, 3. So, pangatlo. So, ayun, antay po natin. At ang ang lulutuin namin ni Intoy. Nag-iisip po kasi ako ng ang gusto ko siya yung pagbibili po kasi kami sa Jollibee, lang siya, ilang piraso lang ang mabibili namin. So, ang napag-decision na namin ni Intoy na magluto na lang. Halimbawa, fried chicken, gano'n. So, madami. At spaghetti or kanin, ganyan. Diba tayo? So, yun. Abangan nyo na lang po kung anong lulutuin namin. At si Onso, excited na yan sa palaro. pakawat da. Sa laro. Kasi ilang beses siya nagtatanong eh. Tita. Sabi niya, baka hindi naman yan totoo. Sabi ko, antay ka lang kasi nga masama yung panahon at mabugso-bugso ang ulan, mahirap na magkaroon ng mga sakit at hindi tayo mayaman para Tapos, ang hirap din. Totoo po yun. Ngayon lang namin to, first time namin to ni Intoy, kagaya ng napaliwanag niya dun sa vlog. Grabe, first time namin itong maranasan na
simula nang naging magulang kami. Kasi si Kenzo po, kapag nagkakasakit yan, hindi yung maarte siya. Hindi siya batang maarte. Kumbaga pag sinabi mo, anak, kain ka, kakain yan. Tapos pagkatapos kumain, inom ng gamot, matutulog. Parang ganun lang, ganun yung every time na magkakalagnat siya. Ganun yung nangyayari. Kaya parang kami, di kami masyadong namong problema, di kami masyadong nag-aalala. Kasi alam naman namin na pag pinakain mo, kakain niya, parang normal pa din na bata, may lagnat lang. Since simula nung baby pa siya hanggang ngayon, ganun yung kapag ka nagkakalagnat siya, ganun. Ayun lang talaga, ganito yung sitwasyon na hirap siyang tapos ayaw kumain, kahit tubig, ganyan. Kung ano-ano na nga iniisip namin ni Intoy, iniisip namin na baka nakagat ka na ng aso, kagat ka na ng pusa, ganyan. Tapos, dati pala, share ko na lang din sa inyo kasi ito din naman yung topic. Na-hospital po yun si Kenzo dati. Nga 1 taon siya, nandun kami sa Samar, tapos Intoy andun na sa Maynila. Tapos umuwi sa Samar kasi nga po na-hospital si Kenzo. Dahil naman nun is may lagnat din siya, tapos nagsusuka, nagtatae. Baby pa siya nun, tapos ako lang mag-isa sa bahay. Kasama ko din naman si mama, yung mama ni Intoy. At ang pinapainom ko naman nun, ganito din yung Pedialyte, alam niyo po yun. Tapos hindi din siya kumakain. Tapos sige siya tae siya ng tubig na. Ngayon, halos 1 linggo na. Ako naman, parang pa lang, ilang taon pa lang ako noon. So, nag-decide kami na dalhin siya sa ospital noon. At pagdating namin doon sa ospital, andun ka na Toy? Andun na ako. Andun na si Intoy nang dinala namin sa ospital. At ayun yung first time kong nakita siyang tinurukan yung swero. Grabe, iyak ko noon. Si Intoy talaga pinahawa ko kasi hindi ko kaya Hindi ko kayang makita yung tinuturukan siya. Tapos iiyak, parang ang sakit talaga sa pakiramdam. Sana ako na lang, ganyan. Kaya ko, ganun. Tapos, ayun, hindi naman kami nagtagal doon sa ospital. Mga 1 linggo siguro yung namin doon. At yun, baby pa siya noon. First time niya ma-hospital yun. Ganon din yung nangyari. Pero pinagalitan ako ng doktor nun po. Kasi yung bata dehydrated na daw. Ako naman, syempre. Siyempre, wala ka naman. Wala pa akong Basta ang sabi lang ni ate, bilhan ko siya ng Pedialyte. Kagaya nitong iniinom niya ngayon. Pero para siyang nasa bote. Ayun, tsaka si mama naman, ang niya din naman, herbal, ganyan. Inaanuhan siya sa, bawa, ang tawag dito, yung dinadapog. Alam mo yun, Toy? Yung tinatapalan siya ng herbal, ganyan, hinihilot din. Yan. Ganyan naman ng mga matatanda. Ganun talaga po. Tsaka, talaga, at effective talaga. Pero may iba din kasi na hindi naniniwala. Pero, kung alam mo naman na hindi naman ikakapahamak, pwede naman natin subukan, di ba? Yung iniisip naman natin na okay lang naman kasi subukan ba? Walang mawawala. Basta hindi ikapapahamak ng bata. Pag kahit na sila man. Sa importante na subukan. So, ayun. Sana lang, hindi na si Kenzo lagnatin. Kasi kanina may lagnat siya. Ngayon sana huwag na. Okay na. Okay na to. Magaling na itong lagnat ko na to. Ayun. Magaling na ikaw. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po talaga. Magaling na ikaw, di ba? Diba? I love you. Galing na yan.
Thank you, Lord. Okay na si Kenzo. Panalangin. Sana maging mabuti na yung bata kasi para sa sa papay bilang isang magulang ay napakasakit na nakikita mo yung anak mo na maya tusuka na parang hindi na kaya. Maya iiyak kasi hinahawakan yung ulo. Kaya nakasakit sa magulang yun. Isipin mo, wala lang. Kasi ako, alam ko kung anong nararamdaman ko. Pero yung bata, Kaya mo tiisin. yung bata, hanggang ano lang siya, masakit. Yun lang. Pero hindi niya naiintindihan kung ano nangyayari sa sarili niya. Ako, pagka halimbawa, nakikita ko na ito na sumasakit sa ilong, sabi ko, sinus na to. Yung lang ako ng gamot ko sa ilong, para sa sinus. Pero pag ito, para sa ulo na to, inom na ako ng gamot na para sa ulo. Pero yung bata, hindi mo naiintindihan kasi hindi niya naman alam kung anong gamot para sa ganyan. Ano lang siya sa magulang. Ang problema lang kasi si Kenzo ay iba siya. Yung pagkakasakit ako ngayon dahil siya. Itong nagkasakit siya ngayon, para siyang pagka tinatanong mo walang naririnig. Hindi kagaya dati. Pagkanak, ano masakit? Ito po, titingnan ka lang. Umayak agad siya. Sige po, siguro yan po muna yung update ngayon at may mga gagawin po kami. Napakain mo yung baboy? Hindi ko pa napakain. Hindi pa. Ilang araw na din yan hindi nakikita ni Kenzo. Namimiss niya na daw po eh. So ayun, salamat sa lahat ulit. Salamat ang marami po sa inyong lahat. Ayan. See you next vlog sa atin. I love you all.